Yung aking pagpasok sa medisina ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya, maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject. Wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgol ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? Excuse me, sit down please. At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy siya, no, na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ako tinatawagan? Mag-aral ka na. Ganon. Ganon ka tigas yung kanyang paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, magbadali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yun ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yun na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin ng kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte!
lagi, pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din or diretso din, bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwede bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So ibig sabihin ba, mga 5 years, she has 5 years until she becomes a lawyer, na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob. Ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. At sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So today, tomorrow, Saturday, tomorrow, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2 bukas Sunday and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos
sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At hindi ko lang alam, baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, French. baka paglabas niya, no, di na kay kamao magbinisaya, tingala tama. Mag-Dutch na. Lubu kushe, abekwa. Come on, kabisyoy. Whatever that means. So, on that point, he is okay. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang magtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of 43 for human rights. Murder. Ang sinasabi nila 2011? na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands? Yes! Bias! Yeah, counts that's true. of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants, but that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! 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 Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! 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 At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Hello, Bito. Hello. Junior ka.
akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Marcos resign. Kaya Marcos resign. Marcos meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay na mo sa init? Okay na! Ako dili. Kaya nga no, sunburn ang katungaan niya, ang katunga dili. Abalhin lang rin. Yeah, okay lang. Payong! Hindi, okay lang, okay lang. Binuangan lang tamo. Naka-ready ang sunblock din ni Doble. Doble. Okay lang, sir. Kaya di nila makita na ako ang mata kung magkalok ka. Oo. Okay? Unsa pa ba'y, ano pa ang pwede nating gawin? Resign, Marcos! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Tangina mo! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Yes! Yes! Bukas, suspended na kayong lahat. Legal! Legal! Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo dyan. And that relates to transparency and accountability. Yes! Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Yes! Yes! Hindi bangag! Oh yes, hindi bangag! Kapag Marcos bangag! 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 dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa ating kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Sara, President Sara.
na nasa loob na ng korte ang PhilHealth, Oh, yeah. ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para bang naging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulang ang pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, ay hahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Ayuda, tanggalin. For peso. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-isip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede, sige. Kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget. Para magkaroon ng budget ang Department of Education, dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pag sunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinubmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators, nakita nyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, sumasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa
ang buong Hindi naman. budget. Kaya walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Ito. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan na binibigay sa kanyang mamamayan. Hindi lang yan. Decent housing, peace and order, quality healthcare. Nakikita nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi niyo yan nakikita doon. And apparently, tayo lang yung nakakakita, yung nakaupo doon, hindi nila nakikita. Alam nyo, madami sa mga kaibigan ko, galing ako sa middle class na family sa Davao City. So madami sa mga kaibigan ko doon, ay meron naman silang mga negosyo, meron naman silang pinagkakakitaan, may mga trabaho. Pero ilan na rin ang nagsabi sa akin, mga professionals ito, ilan na rin ang nagsabi sa akin, wala na rin talaga kaming nakikita, parang gusto na namin lumipat na lang sa ibang bansa para sa mga anak namin. Kaya sinasabi ko lagi yung nagsasabi sa akin, tumakbo ka sa 2028. I don't think we will have a country by 2028. Yes! Lubog na. Lubog ng pera. Duterte! 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 Kaya dapat natin i-exact ang responsibility diyan sa gobyerno na ibigay nila kung ano yung karapat-dapat para sa ating bayan. Dahil kung meron man ang okay sa kanila na pumunta sa ibang bayan, meron ding mga tulad namin na ayaw namin kahit anong mangyari umalis sa Pilipinas. Dahil gusto namin doon pagpamilya, doon palakihin ang aming mga anak. Kaya dapat meron tayong nakikita kung ano yung dapat para sa isang bayan. At alam nyo yon kasi nakikita nyo yan. Kasi nakaikot na kayo sa iba't ibang bansa. Alis na kami! Ano ang gagawin? Patuloy na ipanawagan sa lahat ng nakikinig na iuwi ninyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bring home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! At pangalawa, patuloy natin na hingiin sa gobyerno, sa administrasyon na ibigay ninyo ang serbisyo at kaunlaran na karapat-dapat para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Yung pera natin, wala na mo sa kamay. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign!
di naging ko karan. Kay nagpugong yung ko ma'am na dili ko mahulog. Manipay si BBM. Yung akin pong mga pagpapasalamat. Una po, kanina meron na akong mga pagpapasalamat opening sa Diyos, sa ating host, government, sa police, sa local police. Yung aking mga pagpapasalamat sa inyo, sa oras ninyo. Ang aking mga pagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa aking opisina, ang Office of the Vice President. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Malakas ang loob ko dahil nandyan kayong lahat. Kanina noong papasok ako dito, marami ang nagsabi, be strong, be courageous. I am only as strong as you are. Kung nakikita ko, sobrang lakas ninyo at sobrang lakas ng pagmamahal ninyo sa bayan. Ganyan din ang nararamdaman ko. Ang pagpapasalamat ng aming pamilya, ang pamilya Duterte, dako kayo miug utang ang kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan namin. Duterte! 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 Huwag ninyong kalimutan, ayaw ninyong kalimti ang kausa. Huwag ninyong kalimutan ang laban. What is our cause? Our cause is for our country. Ang laban na ito ay para sa bayan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Duterte! 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 In behalf of the Filipino migrant, ma'am, salamat po. Malaki po ang pagpunta nyo dito. It's an inspiration for all of us. Am I right? Kantahan natin si Tatay Digong ng Happy Birthday with Ma'am Sara, okay?